Okay, so mayong adlaw sa inyo. So karon mag-train ta sa atong bag-ong recording system, no? So this is a spreadsheets or Google Sheets. So mo na itong gamiton for 2021. So mag-share mi sa inyo kaning nga link, mo ninyo ma-open. Then each kaning circle na i-link ani, no? So ni-click na to ani mo open siya og spreadsheets. So we have recording of sales and collection, purchases, expenses. So dili na to i-record siya, no? Ang summary sa sales, collection, then kung na mga pang-purchase o mga expenses, no? Mga resibo niya. Then kung mag-record po ta sa payroll, click lang nato ni ang orange. Kung applicable, kung natay mga tao. Then kung natay ipang purchase nga properties ng mga equipments, debutan na po tayo separate monitoring. Wala siya. Then kung i-issue mo og post-dated checks, no, PDC sa mga suppliers, pwede nato na siya gamiton, no, PDC monitoring para ma-identify nato or ma-trace nato unsa na ang mga nag-due, unsa na ang mga kinahanglan pa monitoron. Then kaning diri, kaning white, BIR forms, swing confirmation, kuha niya siya. Kanang diri makita ang mga gipang file nato. Okay? So kung natay gi-file, nami gi-file, save na mo diya. So link ya po ni siya makita ninyo dito ang mga forms, mga payment kung na and confirmation. So gi-divide na to into two, no? Sa year, January to June, then July to December. So i-click lang yapon na siya. So kahit na circles, clickable na siya. This is a shortcut link. So start ta sa recording of sales, collection, purchases, expenses. Okay? So ni-click na ko ni, click. Yan. So mag-open siya og spreadsheets. Okay? So dili ta mag-record, no? So naay contacts, discuss na ko ang unsa na diri, naay contact, sales, collection, purchases, pay kung magbayad ta, 2307 kung mag-print tag 2307 para sa supplier, then voucher, no? Mag-print ta og voucher. Okay? So vouchers, and then diri chart of accounts, no? Kung unsa kani siya, guide ni siya para may buwan ninyo asa ninyo i-charge, unsa nga category diri. Okay? Then tax type is to give you overview. Kung kaning revenue, no, sa atong income, no, kung registered ta as VAT, na although set up namo ni siya, but for purposes of discussion, makita ninyo ni siya nga file, but eventually wala ako namo ni. Okay, i-set up pa na mo daan. Sales, kung goods, services, or non-taxable inyo ang revenue. As to expenses, kung atong gipalitan is VAT registered, goods, no? Then non-VAT purchases, goods, dayon capital goods. So mo siya sa goods, no? Importation, dili makayo na siya gagamiton nato. Sa services, kung atong supplier garin nag-atag sa ato og services, so VAT on purchases, non-VAT on purchases. Then non-tax. So later magamit nato ni siya sa transactional. So maoning mga tab or worksheets nga atong gamiton. Okay, so sa start dito sa contacts, no. Contacts mo ni siya ang information sa atong supplier
and customer. So dili na to i-populate ilang information. So for example, mag-add ta og isa ka supplier. So let's say iyang TIN. Yan. Sample mo na yung TIN. Then iyang tax type. So kaning tax type, individual or company. So meaning sa individual katong mga sole proprietorship, dili na to kay mo na to i-select. Kung company siya katong mga corporations, no, cooperatives, NGOs, kanya to i-select. So let's say individual ni siya. Okay? So TIN automatic naka-formula naman siya. So kung individual na diri ang kuan, no, diri ang details sa owner, no? So or a taxpayer. So a taxpayer individual names, kay individual man niya i-select, muta na to iyang pangalan. So let's say si Juan de la Cruz. So last name de la Cruz. So kung na siya suffix, putangan mo. First name Juan. Say middle name si Pinduko. Yan. So kung naa siya company or trade name, pwede na ito ibutang dire. No? So let's say si kuan siya si JPD gas station. So mo na iyang company name. Pero ang owner, since individual, is si Juan de la Cruz. Dayon address, sa iyang address sa business, no? So barangay, then city municipality. So scroll right lang ka. Okay. Ito na nimong data niya. So diri na yun next. So address ang next nga part is default tax information. So ang purpose sa default tax information para every time mag-transact taon niya, na siya, no? Na siya ay data. So tax type, pili lang ka dire. I-set up na mo kung unsa ang type sa business ninyo, no? So kung kani nga case nga example is gabaligya ta og goods sa natay produkto gabaligya sa customer. So muna makita nato is more on goods, di ba? So pili lang ka. Kung sale to government, kung may mga government, kung kani siya is e-government, no? Kani nga customer. Si Juan de la Cruz is a government, select nimo government. Kung exempt po atong transaction sa iya, exempt. Pero kung VAT imong pilion. Zero rated, kaya siya gagamitan. Or non-taxable. So, sa atong pilion is, let's say, VAT on sale. ETC, depende na sa business, no? So, inform na ka naman unsa ang ETC number nga imong gamitan. Okay. So, in this case, sample lang. Kana. Chart of accounts, kung unsa nga account ang atong gamiton sa sale, no? So, sale of goods, properties kana sa atong gamiton. Yan. Kung supplier na po din siya, no? Let's say kani siya, at the same time supplier na to, buta na po na to ang tax type niya as supplier, no? Goods ba siya or service? So let's say create tag bag-o na supplier. So kani si Juan de la Cruz is a customer. Then let's say kaning next is supplier. So let's say company ni siya. So kung company, wala individual names, diba?
Dali ra kay dili na ni may butang. So let's say XYZ Corporation. Yan. So blanco ni kay company man atong gi-select. So address. So basic info, let's say same na ni sila. So tax type, sale of goods, no? So same lang. So let's say supplier ni siya of goods, no? Maligya siya sa toa o produkto. Or sige service, sample services na lang. Consultant tato na siya sa XYZ. So batahan to purchase of VAT on purchases na services. Kani ETC para rin sa withholding kung gadidakta. So type na to ang ETC code niya. So let's say kani professional. So since corporation, WC na siya. So let's say mga lawyers na sila, no? So kani chart of accounts, let's say professional fees. Yan. So again, kani nga part is for supplier. Kani is sa atong customer. So if same siya, same nga contact, customer siya, at the same time supplier, so duha ang butangan nimo siya diri. Okay? So mao na pag-set up sa contact, supplier and customer. So add lang ka diri ang code sa pinaka-end. Then kung naka-edit, edit na nimo diretso, no? Sinasayop ka. Edit na nimo diretso. So yung nga lang kasimple ang pag-build up sa contacts. So kinahanglan mo i-build up una kung kay once naman ka mag-build up. Meaning magbuhat ani kay kung permi na siya nga supplier or permi na siya nga customer, muna i-register nimo siya daan diri sa contacts. Para every time mag-transact ka sa sales, collection, purchase, or payment, di na kasi gig type dito, no? Pilion na lang nimo siya sa list or drop-down list. So, muna ang purpose sa contacts. Okay, so let's proceed sa next na module, no? So let's say sa atong sales. Magpasulod ta og sales nato. Okay? So let's say ang atong business kay namaligya ta og products. Okay? So kung namaligya ta og products, sinagpautang, type na nato diri, no? So maningon ako, no? Customer, pili lang ka. Yan, so gi-add na to ganiya si JPD and XYZ, no? Tanang list na ni sa contacts. Whether supplier na siya or customer, na siya diri. So let's say si JPD gas station ang atong supplier, customer. Okay? Invoice o OR number. So katong invoice, no, nga atong i-issue, charge invoice man na. So, pwede na ninyo ni customize. Let's say patawag nyo charge invoice, then 001, sample lang nga number. So based ni sa inyong hard copy nga invoice o charge invoice or sales invoice number, kana siya, no? So based sa inyong hard copy. Date is kung kanus ang date sa invoice, no? So let's say January, February 2020, 21. Yan. Okay. So kung anday ang format sa atong date nara. Day ang una, aya month, aya year, no? So February 10, 2021. Yan.
Description kung sa itong gibaligya sa iyahan. No? So, ito na maligya ta og sabon. So, then since VAT registered ta, ang amount nga ibutang is gross amount, no? VAT inclusive katong total amount yun. So, let's say 11,200 na siya. So, pag type ni mo ana, yan. Okay. So, automatic na siya. So, again, no, pag type ni mo sa amount, 11,200, automatic ang VAT amount and net amount mo compute na siya, no? Yan. So, next ani is kani siya pay on sale, no? Applicable if no withholding. So, let's say kani wala siya nagdeduct og withholding, purely cash gyud, no? Meaning kani bayaran niya 11 gyud. Then click na nimo, no? Pay on sale is meaning pag baligya na to bayad siya diretso, dili utang, kana in short dili utang. Pero kung utang siya or naa siya withholding, ayaw siya na i-check. No? So record lang sa nimo. So let's assume nga wala pa siya utang ni siya, no? Or naay withholding. So mao ni pag-record sa sales, no? Kana na siya nga part. So let's say dugang tag isa si DF company. So let's say kani charge invoice number. Yan. Date. So una ang day. 21 February. Yan. So cartoon. Then what amount? Gross amount. Yan, automatic na yan siya. So let's say kani pay on sale. Okay, sa taas na lang pay on sale. Then kani siya utang, no? Then or withholding. So mala na siya ang pag-record sa sales. Then natay searching diri. Kani sa taas search customer. Let's say daghan na kaayo ni siya diri. Then na kay gusto ipangitaon. So search by customer man ni siya. Click lang ni nimo. Then manggawas man ang tanan. So i-clear sa nimo una. Then i-search na to, no? So let's say i-search na to si J. O pag type niyo first letter, magawas na yun na. So i-click na nimo, no? Pag click nimo, okay. Yan. So ang makita lang si JPD. So kung naghan siya transactions, JPD ra atong makita. So naka-filter na siya ang tawag. So kung i-unfilter na to, tanaw nimo siya lang naka-check. Select all ani mo kung i-unfilter. And okay na. So balik siya sa iyang original na all ang makita. So that's for sales. Arora. Okay. Sige. So next, let's proceed sa collection. So collection meaning utang na utang. So kung ang transactions tanan utang, tanan utang, then magamit ni siya nga module collect. Pero kung tanan cash, so kanira cash nga wala withholding. Pero kung cash nga na withholding, magamit yapon ng collect, no? So kana ang atong button. So by the way, kung sales siya nga
kani goods man. So kung services na punta atong company, renders ta sa atong mga kliyente or customer o service atong ginahatag dili produkto. So tanang billing, no? I-record na to diri. Kung wala mo ga-issue billing, OR lang, diretso, record gyapon na to diri ang OR. So naray duplication kay collect man pud gyapon na to siya. So kuha na sa ta focus na sa let's say natay produkto. So i-collect na to. So kani kay utang man ni siya, i-collect na to ni siya, no? CDEF. So ni-click na ko diri sa collect. Makita na ko siya, no? Na wala pa siya na collect. CDEF, no? Kani nga invoice, kani nga date, then 24 ang total amount, no? So kung balik ko diri sa sales, kanina siya, kani nga invoice. Okay? So kung i-collect na nako, then let's say na siya withholding, no? Deduct sa withholding, i-click na ako ning collect invoice. Yan. Then karon saan ako na collect? So let's say na collect na ako siya on the following day. So make sure ang format sa date, no? So 21, let's say 22 siya na collect. Yan. So kung nag-issue tag OR, buta nimong OR dali sa reference. OR number. Cash, i-set up naman ni kung unsa inyong bank, no? Kana cash in bank, BDO, BPI. So kung unsa applicable sa inyong bank, mo ni makita nimo diri. Meaning diri siya i-deposit. No? So let's say BPI siya. So let's say naghatag siya og 2307. So based sa actual niya, kung wala siya actual lang kuan sa inyo ni. Dapat na ay actual, physical na 2307 iyang ihatag. So let's say nag-deduct siya 1,000, no? Yan. So apply na to siya. So kaning apply meaning naana ang timailhan nga naana kay physical 2307. Kung wala pa, blanco na sa nimo, no? So blanco na tanan. So let's say sa kaning example, let's say naa siya 1,000. So meaning sa 22,400 nimo bawasan na siya og 1,000 mo na makakolekta. Amount received is 21,400. Kana. So mo ning actual ginatong na receive kay nag-deduct siya og 1,000. So mao na ang recording sa collection nga na ay withholding. So kung walay withholding, dili raman ka, diretso. Or kung walay withholding din utang ra siya, then blanco lang ni siya, no? Then the whole amount ang imong mabutang. So same na tayo search customer, same function kato akong gi-explain ganiya sa sales nga part. Filtering. Okay. So kung i-collect niyo daghan, no? So for example, napay isa ka transaction diri si no? So charge invoice 11. So same date pero like amount, no? So duha na siya diri. Okay? So let's say daghan siya, i-collect ra nimo ka isa. So 1:1 man atong kuan ani concept. So pwede na to i-search. Kung daghan gyud ha, ayan nimo gamiton ang search. So let's say daghan ni siya kaayo, si clear na ko. Then select ko si DEF para sila ra ang katurang invoice ang makita, no? So i-collect na ko siya. Let's say same na sila OR kay isa ra ka OR ang gisyuhan. So copy na nimo. Then sa kani nga invoice, whole amount bang gibayad, no? So let's say kani nag-deduct siya 500. So
So kani nga invoice naka-receive ta og 10,700. Yan. So all in all natin na-collect na 32,100. Yan. Gets? Na lang. Okay. So na may questions sa kaning collection, inform lang ang among team. So basically encoding of mga receipts gina siya sa collection. Okay. Sige. So next we will proceed to okay. So 2307. Okay. Kani 2307 diri para ni sa para ni siya sa supplier. Okay. So next module nato is purchases or pasugod og mga expenses. So click lang nimo ning purchases. So diri sa purchases, natay vendor, reference, date, description, account charge, no? Kung asa nimo i-kuha nga category unsa na siya nga expense. Purchase type, kung patable ba na or dili, ano siya. Goods ba na o service, dili na siya utang. Withholding, kung subject sa withholding, no? Then amount. So let's say based sa resibo na to, no? Natay resibo CCXYZ Corporation. So let's say natay na receive na charge invoice number. Yan. So date, take note of the date. Una ang day, then month. No? So let's say 21, February 21. Yan. Description, di siya required, pero pwede rin mo butangan. No? Kung saan atong ipalit. So let's say, kuha niya siya kanang professional fee. Or kuha na lang. Retainer fee. Yan. So, anything pwede nimo ibutan sa description para na kay mabalikan kung unsay mong transaction diri or na kay mga notes. So, account charge, no? So, i-charge ato sa professional fee. Yan. So, mao ni pilian, VAT, non-VAT ba siya? Goods or non-taxable, no? So, let's say VATable ni siya, then service kay professional man siya, no? So, VAT on purchases services. So kaning capital goods mao ni siya kung property atong gipamalit, no? Kana po di mo yan. So, dili ning goods, no? Goods siya pero since property lahi iyang category. Kanin taxable kana ng mga walay resibo or for example supplier nato si mga government agencies, no? BIR, SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Kani mo pilion non taxable. So in this case, let's say VAT on purchases. So kani siya WC 120, WC sample kana. Okay, atong gi-select withholding code. Okay. Then amount nato, no? So gross amount with VAT. So 11,200. Yan. So pag type ni mo na automatic na siya breakdown, no? Kita na to pila po ang withholding, pila po ang VAT, pila ang net, no? Then pila ang amount due. So amount due mo na itong bayaran. So out of 11,200, 9,700 ra atong ihatag sa iya, no? Kaya nag-deduct man tag 1,500 nga withholding. So summary na siya. So wala kay include dire ra. So next is kaning pay on purchase. Kuha ni siya kanang let's say pagbayad pagpalit nato
gibayaran nato diretso, no? Kaya purchase na siya. No? Pero kung giutang pa nato, blanco ni siya dire, no? So, let's say kung bayaran nato siya dayon, apply lang ka. Then, kung ganahan ka mo print og voucher, i-click lang nimo ni. Kung kana siya i-print nimo, no? Kung dili, so ayan, click nimo na siya. So, let's say, nag-print ko og voucher. So, pag-click na ko ana, adto lang ka dayon diri sa kaning voucher print. Yan. So, automatic, na ang payee, na ang transaction, okay. Yan. So, let's say, balik na diri sa purchase. So, let's say, checky atong gibayad. No? So, na other voucher information diri, no? Kung mag-print ang voucher. So, i-click lang nato na siya. Magawas diri payment for, so mga breakdown lugar ni siya. So, payment for retainers fee. February. Para makompleto atong voucher. Let's say, unsa nga cheque atong gi-issue, unsa nga bank. Type nato diri. So, let's say BPI. Then, unsa nga check number atong gi-issue. So, yan. Then, check date, no? Unsa ang date sa cheque. So, yan. February 21. Then, cash account, kung asa nato na siya deposit, no? So, in this case, BPI. Okay, BPI na itong gi-select dire. So, muna yung other info sa voucher. Para i-click na ito dire sa voucher. Yan. So, ma-fill out itong mga other information. Ano na reference, payment for, returns fee February, na sa explanation, BPI, kana. Amount is 97. So, pwede nyo itype daan ng mga signatory, no? Prepared by, or initial ba, no? So, initial ninyo. Yan. So, approve. Pwede nyo ibutang para every time mag-print mo, naalala siya nga name. Then, pwede po ninyo i-type ang mag-receive, no? Receive from ABC company, no? Let's say si kuha niya siya. Si George Reyes. Type niyo. Kapag print niyo, kung mag-print mo, kanilang print. Ayan. So, pili na dahil mo sa page or isang paper size na. Then, next. Click nyo next. Yan. So, makita dahil siya, isave rin mo as PDF or pangitaon ni mo tong printer. Yan. Para print ni mo diretso. Okay. So, kana ang voucher. So, next is since nagdidak ta o withholding. Okay. Nagdidak ta withholding. 1.5. So, mag-issue ta og 2307 sa iya, ha? Okay. So, na-add 2307 certificate. So, print 2307 form. So, yes or no. Kung yes, click na ni mo. Gana ka mag-print. Then, kaning period from to, morning period sa imong certificate, no? 2307. So, kung na may uban nga, quarter ang ilang per quarter ang ilang period, no? So, depende na sa inyo or for the month. So, let's say kani February. So, let's say for the month of February na pala akong ipili. So, select lang ko February. Yan. Then,
So print ko, then kani diri is kang imuhang month, no? Unsa ni siya nga transaction. So let's say February. So kung after ana, pwede na ikaw print to 307. Yan. So katong from to, mao ni siya February 1 to February 28. Yan. So katong January, kani January diri, February, kani nga February, mao ni siyang diri, no? Second month of the quarter. Dili niya gisulod kay February. Kaya kung ibutang nimo diri, let's say January to March, let's say first quarter man na siya, no? Then kani siya, let's say January. So kung tanawin mo to 307, diri siya sa first month kay January man nga transaction imong gipili. Then ang iyang header ali is from January to March. So naa na information sa imong supplier. Atin, kompleto na siya. So imong buhaton na lang is kani type nimong name nimo dere. No? Type nimo kung ikaw nga prepare or authorized signatory o sa inyong company. Then there is kung kinsa tong authorized signatory sa supplier, no? So let's say ang supplier na to si XYZ man to, no? So XYZ Corporation. Let's say ang kasign sa ila ay kay si Kuan. Let's say Jason David. Okay. David. Okay. So after ana, print na dayon ka. Yan. Print. So legal size. So next, para mag-print. Yan. So save ba mo as PDF, pwede na siya. Or diretso nimo sa imong printer. Click print. So kana pag print sa 2307. Okay? So mo man kag-print. So kaya na po na nimo. Okay. Kuha naman. Igo raman ka nag-print. Kaya print to 307. Okay, tagalan na po na nimo siya. After ma-print nimo. Yan. So kung kani pay on purchase man eh, no? So let's say kung utang siya. So sample si kana utang. So date, format. So let's say goods atong palit na ito o office kuan mga bond paper. Yan. So account charge, office, supply. So type na nimo diya office. Yan, gawas na. So kani VAT goods, no? VAT on purchase goods. Withholding, kasi wala tayo withholding. So mutala nimo amount diya kung pila tong bayaran niyo nato. Say 20,000. Yan. So tanaw nimo wala siya withholding kay wala man tayong select og ETC. So nara ang breakdown. So atong bayaran is 20,000. So let's say utang nato na siya. Let's say bayaran nato siya March 1 na, no? March 1. So adto lang ka diri sa pay. Click ang pay. Yan, magawas na dayon si GPD gas station, no? Nga natay 20,000 nga utang sa iya. Na-transact na to siya February 22.
So kung bayaran na to, pay invoice, okay? Click lang na nimo. Then date, let's say March 1. So 01. Yan. So reference, kung natay reference number, no? So it could be ang voucher number or anything nga atong gahatag, no? Then bangko, sa nga bangko na to i-withdraw sa BPO. And amount, meron na to siya 20,000. Yan. So, since diri pa mo ka nagbayad, diri pa ka mag-print og voucher, di ba? I-check ni mong issue. So, diri na pud ka mag-click. Yan. Then other info, no, sa voucher, click na nimo. Let's say purchase, payment for purchase of bond paper. Bangko is BDO. Check number. Then check date. It's March 1 po yung gibayaran. So, 3. Yan, March 1. Para pag ito mo sa voucher, kaya mag-print mo voucher. Yan. So, magawas na po itong bago nga supply, bago nga data. Yan. So, same process pag printing. Okay. So, kung daghan imong bayaran, click na nimo diri, no? Let's say kani sample, sabay na to ni siya bayad. So, duha ka transaction. So, assuming same ni sila o vendor, no? Kaya di man pwede nga lain vendor. So, for purposes of makita na sa voucher, so duha ang makita, no? 2,500 then 20,000. In this case, 2,500 yan. Okay? So, mamana kag print, yan, check lang kay para dili siya ma-mix sa other transaction. So, pwede mag-print diri sa voucher, pwede po diri, no? Depende na sa case kung pay on purchase or utang. So, nagya po search vendor, no? Kung gusto ka mag-search, filter nimo siya para magawas tanan. Yan. So, maulo na imong activity for purchase and payment. Sa mga expenses, purchases sulod na siya tanan. Kung utang, bayaran nimo diri. Pero kung pay on purchase, diri lang siya taman. Okay. Para maka-print kag 2307 and voucher. So, that's it. So, I think kung na may questions, then don't hesitate to ask questions sa amo. Okay, sa among team about ADI. Okay, so thank you very much and God bless you always.